Sa ating pangunahing mga balita, itinuturing nga po ng DOJ na suspect sa pagkawala ng mga sabungero ang businessman na si Charlie Atong Ang at aktres na si Gretchen Barreto. Sila ang itinuturong nasa likod umano ng mga nawawalang sabungero. Ayon po sa pahayag ng whistleblower at isa sa mga akusado na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Aminado po si Secretary Boying Rimulyo ng DOJ na hindi magiging madali ang gagawing investigasyon dahil umano'y malalaking tao ang mga ito na meron pa ho daw pera at mga koneksyon. Sa ngayon po'y aaralin daw muna ng prosecutors ang mga ebidensya laban kina Ang at Barreto para matukoy kung anong reklamo ang isasampa sa kanila. Meron din daw ideya ang DOJ kung saan eksaktong lugar sa Taal Lake ang maaari pong sisirin para mahanap ang mga labi ng nawawalang sabungero. Pinabuloan na naman ng negosyanteng si Atong Ang mga paratang sa kanya ni Dondon Patigonan alias Totoy kaugnay po sa pagkawala ng mga sabungero. Kahapon, formal nang sinampahan ni Atong Ang ng patong-patong na mga kasong grave threats, grave coercion, slander, incriminating against innocent persons at conspiracy to commit attempted robbery with violence against or intimidation of persons si Totoy. Damay rin sa reklamo ang dating empleyado ni Ang na si Alan Bantiles o si alias Brown. Sa pagharap niya sa press con kahapon, iginit ni Ang na ang pera ang punot dulo ng pagdawit sa kanya ni Totoy sa pagkawala ng mga sabungero. Tinawagan daw siya ni alias Brown para sabihing bayaran niya si Totoy ng 300 million pesos. Kung hindi raw magbibigay si Ang ng 300 million ay idadamay raw siya ni Totoy sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Bagay na nangyari nga. Ang git ni Atong Ang, wala silang kinalaman ni Gretchen at ng iba pang personalidad na dinadawit ni alias Totoy. Punot dulo talaga nito, pera. Yun ang nasabi ko na doon, mag-isip ka doon. Kung ano man ang mga, huwag ka na magsinungaling. Tinuri kita parang anak ko eh. Hindi ko alam na ganyan ka kasama, pati ako papatayin mo pa. Malalaman nyo rin ang totoo. Siguro pag-ibig, may lalabas na totoo dyan. Wala kami kinalaman lahat dyan. Ulitin ko, sinasabi ko. Lahat po namin. Yan nga po ang tinig ni Atong Ang. Maganda nga po maitanong sana dito po sa kampo nila Ginoong Ang ay nangyari daw po itong unang tawag ng pangingikil noong Pebrero ng kasalukuyang taon. Opo, ngayon po'y July na, At bakit din nung una po nangikil, hindi agad sila nagsabi o nagsiwalat. Anyway, samantala po bumelta po naman si Dondon Patidongan alias Totoy sa mga sinasabi ni Atong Ang sa kanyang press conference kahapon. Ayon kay Totoy, itinuring niyang ama nga itong si Ang pero hindi raw niya matanggap na umano'y pinapapatay nito ang kanyang pamilya. Sinubukan pa raw pong patahimikin ni Ang si Totoy at tinangkang suhulan ng kalahating bilyong piso. Pagdidiin po ni alias Totoy, si Atong Ang talagang mastermind sa pagkawala ng mga sabungero. Katunayan daw po'y kasama raw ni Ang kahapon sa prosecutor's office ang dalawa pang dumukot sa mga sabungero. Mr. Atong Ang, yan lang masasabi ko sa iyo. Huwag ka magtago sa katotohanan. Alam mo to, ikaw mismo nag-utos sa akin at ikaw mismo ang nagsabi dyan sa grupo ng mga pulis na iligpit na yan. Yun yung suspect na bumitbit ng dalawa ng nawawalang missing sabungero. Yun yung si Rodelo Anigig at si Toto Roger Burican. Yung nakapula kanina, yan yun. Kaya kong patunayan at mayroon akong lahat ng sinuot niyan. At may tattoo yan sa paa. Magtago sa palda ng nanay mo, Mr. Atong Ang. Yan po tinig ni Dondon Patidongan. Suma total, umaabot na raw sa 108 sabungero ang umano'y pinapatay ni Ang. Hawak daw ni alias Totoy ang USB kung saan nakalagay ang mga ebidensya. Ibubulga pa raw kasi ni alias Totoy ang mga sangkot na pulis para makarating kay PNP Chief Nicolas Torre III. Kinaladkad na rin ni alias Totoy ang pangalan nga ng aktres na si Gretchen Barreto. Imposible po raw na walang alam si Barreto lalo pat miyembro siya ng tinatawag nilang Alpha Group. Sila nag-usap-usap din yung mga yan. Bago mangyari yung mga krimen na yan, nag-usap-usap yung mga yan.
Mayroong ibang ayaw pumayag, pero majority yung pumayag. Ang sabi nga ni Mr. Atong Ang, kung hindi natin gagawin ito, pabagsak yung negosyo natin. Kaya yan sila, nag-agree yan, kasama yan si Gretchen Barreto. Madam Gretchen, parang awa mo na rin sa sarili mo. Kung gusto mo, tumistigo ka na rin para mapatunayan natin. At muli, yan po ang tinig ni Dondon Patidongan. Kahapon din po ipinagtanggol ni Ginoong Ang si Binibining Barreto sa pagsasabi na wala naman daw kinalaman nga dito sa usapin na ito. Talaga itong si Binibining Barreto, ang tangi lang po niyang papel ay magkaroon po ng promotion sa mga sabong sa kumpanya nitong si Ginoong Atong Ang. Kinukuha din po ng TV5 ang panig po ni Binibining Barreto, pero hanggang ngayon po wala pa siyang sagot sa atin po namang imbitasyon nga sana ng panayam. Samantala, naniniwala naman po ang isang eksperto na mahihirapan umusad ang kaso laban po sa sinasabing mastermind at iba pa daw sangkot sa kaso ng mga nawawalang sabungero. Ayon kay Attorney Buko de la Cruz, pasani ng prosekusyon na patunayan na pinatay nga ang mga biktima. Kaya kailangan makita muna ang mga labi ng mga sinasabing pinaslang na sabungero. Nauna nang isiniwalat ng whistleblower na si alias Totoy na sa Taal Lake nga po itinapon ang labi ng mga nawawalang sabungero. Para maging murder, kailangan may namatay. Kailangan may bangkay. Kasi kung wala yung corpus delicti or body of the crime, paano mong papatunayan ang murder? Mahirap patunayan na may pinatay kung wala yung bangkay. Mahihirapan. Pero hindi naman imposible. May mga kaso na in the past na napatunayan pa rin kahit wala yung mismong bangkay. Pero dapat may forensic evidence man lang. Yan nga po ang tinig ni Baliwag University College of Law Dean, Attorney Buko de la Cruz. Nga po, mahirap pero may mga pagkakataon na po na nagkaroon din po ng resolusyon ang kaso at conviction kahit na wala pong bangkay. Samantala po naman, wala daw hong sasantuhin ang pamahalaang Marcos sa investigasyon sa mga nawawalang sabungero. Yan nga po'y kahit na kilalang mga tao ang sangkot dito ayon po kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro. Patungkol naman sa testimonya po ng akusadong si Julie Dondon Patidongan, kailangan pa raw po itong suriin bago siya ituring na isang state witness. Sa gitna niyan, may mga impormasyong tumakbo si Patidongan sa pagka-mayor sa Barobo, Surigao del Sur sa ilalim po ng Partido Federal ng Pilipinas na partido mismo ng Pangulong Marcos Jr. Hindi pa raw ito nakakarating sa Pangulong Marcos Jr.